biyanan mo sa bahay, siyempre hindi mo ito magagawa. Kasi yung mga mata nila, kahit na hindi ka pagalitan or hindi umiimik yun, ikikismis ka sa kung ilan ang anak mo, dun kanya ikikismis sa isa niyang anak, hindi sa sa anak niya na asawa mo. Ayun, o di kayo sa mga kabarkada niyang matatanda, dun kanya ikikismis. Ganun ang biyanan ko minsan eh. Good morning! Ayan, bagong gising tayo. Kakain tayo ng agahan. At yung isa pa, hindi ulit pumasok. Nasa higaan pa, mag-aalas 11 na. Inutakan na naman niya ang tatay niya. Sabi niya, masakit ang ulo. Kasi late na naman kasi pumasok kagabi. Ayan tuloy. Hindi magising-gising sa umaga. Si Rabel niya lang yung tatay niya na masakit daw ang ulo niya kagaya kahapon. Ngayon, mga alas 9, alas 10, okay na siya. Naipaglaro na siya sa akin. Ay, nako. Ayan, linisin muna natin ito. Iwawash ko itong ito. Ayan. Tingnan niyo. Yan ba ang may sakit? Nansisigaw-sigaw na. Ayan, puno na. Kailangan ko na i-switch ang itong washing. Wala nang space. Yun yung baso ko. May space ako para para sa ayan. At i-open natin ang lights, hindi natin makita. Ayan. Ugasan ko muna yung yung baso ko. Yan. Yan, ginagaya na ako ha. Kasi okay na siya. Pag alas 7:30 ng umaga, masakit ang ulo. Kasi hindi magising-gising, nagkukunwari lang. Ayan, 2 araw na hindi pumasok. Pag yan bukas ulit, hindi pumasok, makakatikim na yan sa akin. Kahit nandito ang tatay ko. Ay, nakalimutan kong hugasan niya ng dalawang baso ko. Dito alam niyo ba, maganda rito maghugas, hindi may heater sila sa paghuhugas ng mga pinggan. Kahit na yung mga pinggan mo, hindi mo na i-dishwashing. Ginagawa ko man, hinuhugasan ko tapos nilalagay sa loob, sa dishwashing, para mas maganda. Kung wala naman tayong dishwashing, mas maganda ganito na Kasi ito naman mainit yung yung temperature ng tubig. Kumukulo ba? Kung minsan napapasa ko diyan kasi nailalagay ko sa mainit na mainit. Kaya yan. Kape muna tayo. Ayan, medyo kalahati na naman yung ko. Nag-long sleeve ako kasi nilalamig na naman ako Itong mga damit na to gusto ko na itapon
Kasi wala na nga space. Matagal na sa loob ng bahay, ay loob ng aparador kung hindi ko nagagamit. Ayan. Ito, condensed milk ang nilalagay kong pang asukal sa sa tapan na itong washing dito sa kape ko kasi masarap kapag condensed. Shout out sa mga taga Pangasinan dyan. Yan, dito tayo. Ayan, ibinig ng asawa ko yung tinapay. Na ito, yung nabili ko. 5 minutes lang, maluluto na kaagad. Mura, oh. Kinain niya yung dalawa kahapon. Ngayon naman, dami namin stock na tinapay kasi napakamura. Kaya bumili ako ng marami. Super tipid ba? Kasi dyan, yung mga mura, kumisa, mabilis na maubos. Kailang pakyawin mo kaagad. Kaya bumili rin ako nito. Ayan, ganyan ang agahan ko. Gatas. Ayan, may gatas. Nakabili kami na napakamurang gatas. Tag-10. Tag-10, kaya ng bahay lang mag-convert ng 10, sabi ko yung pera nila dito. Mura lang. Mantalang dyan sa Taiwan or Asia. Super grabe ang presyo. Sa Taiwan, alam niyo ba kung magkano niya ang gatas? Napakamahal. Ganyan kalaki sa 7-Eleven or sa groceryhan. Nabibili ko na halos minsan 200. Shout out sa mga OFW nandito sa Czech Republic na galing Taiwan. Hello sa inyo dyan. Mag-send message kayo sa akin kung galing kayo ng Taiwan at nandito kayo sa Czech Republic. Mag-meeting tayo. Meeting Alam kung bigos nyo. Hindi, gusto ko kayo makilala kung sino mga nag-jump papuntang Czech Republic. Ang pagkakaalam ko, sa Taiwan din. Kung minsan mababang pasahod. Pero kung sa Taiwan, kung maganda yung napasukan mo na kumpanya, ay alam ko doon hindi bawal ang bawal ang overtime. Dito bawal kasi. Kaya halos mga kumpanya rito hindi nagpapa-overtime kasi bawal. Pailan-ilan lang yata yung nag-overtime dito. Yung mga kumpanya pasikretong nagpapa-overtime sa mga Pilipino. Yun lang. Patay na naman yung isa akong paa. Maganda kasi umupong ganito nakatayo isang paa. Parang maganda tong ganito na nandito ka sa bahay, nakaganyan ka. Pero kapag kasama mo yung biyanan mo sa bahay, siyempre hindi mo ito magagawa. Kasi yung mga mata nila, kahit na hindi ka pagalitan or hindi umiimik yun, ikikismis ka sa kung ilan ang anak mo, dun kanya ikikismis sa isa niyang anak, hindi sa sa anak niya na asawa mo. Ayun, o di kayo sa mga kabarkada niyang matatanda, dun kanya ikikismis. Ganun ang biyanan ko minsan eh. Hindi niya ako pinapagalitan or kaso nga lang, alam ko ang ugali ng mga tao rito. Kinikismis niya ako doon sa mga kaibigan niya o doon sa anak niya.
na isa pa. Ganon sila. Eh, yung ano naman, kapag nag-away sila ng anak niya na isa pa, i-dismiss din niya sa asawa ko. Tapos yung asawa ng bilas ko, ganon din ang gagawin niya, i-dismiss niya yung bayaw ko na isa, ganito ganyan. Ayun ang asawa ko naman, chinichismis sa akin. Talaga, mga biran talaga eh. Kung halimbawa galit sila sa inyong mag-asawa, kukuha yan ng kakampi doon sa kabilang anak or kung ilan ng anak, doon siya magchichismis ng problema niya. Ayun, kapag nakipag-away naman siya doon sa pinagchismisan niyang anak niya, lilipat na naman siya, ganito ganyan na naman. Ganyan sila dito. Kaya, mas magandang sa buhay o sa bahay, mas maganda hindi mo kasama ang mga biyanan mo sa bahay. Free ka, kahit na anong gawin mo, walang nakatingin sa'yo. Kahit sabihin mo ang mga biyanan mo ay mababait, siyempre, mahiya-hiya ka naman sa sarili mo. Eh, hindi ka pwedeng umupo ng ganyan o di kaya matulog hanggang tanghali. Siyempre, kapag gising na sila ng alas 5, magigising ka na rin. Kahit na sabi mo mababait sila, ipinagluto ka pa ng breakfast. Siyempre, nakakahiya naman. Kailangan kapag may kasama ka sa bahay, 100% ang pakikisama. Ganyan. Number 1, pakikisama ang kapag magkasama ka sa bahay mo sa biyanan, kailangan ingatan mo ang pakikisama mo sa kanya. Kung hindi, lagot ka.